Anunsyo Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balita Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita subong mga biyan sang Lunes, Hulyo 14, tuig 2025. Sa kinaandan mga biyan akong inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome na no sa pagpangalagad naton diri sa programa Balita Sosyal subong nga Lunes nga edisyon. Mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon no, madamo-damo kita sa mga topiko nga aton nga mag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad. And of course, mga beno, may mga bisita makita nga makaukod subong nga Lunes. Mayong hapon sa aton nga mga kauturan, sa mga nakatune in na sa 585 AM, at syempre no, sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga biyan ka mainit nga hapon sa aton nga tanak. Mayong hapon no, sa aton nga mga kauturan no, sa mga merkado publiko, sa aton nga mga taxi driver, jeepney driver, sa mga tricycle driver naton, sa mga traffic aids naton, mga street sweeper. Sabay pa no nga ti naga pasilong no sa amo siningati on bagod mainit mga biyan sa gwa. And of course, no, hindi pagkalimtan nga mag-inom sang inyo nga tubig. Maayong aga, maayong hapon, kag maayong gabi ma sa aton nga mga overseas Filipino worker, mga bahin sang kalibutan. I hope no nga safe ka mo no wherever you are. Ulmo naton mga biyano ang inyo nga pagkamis diri sa aton sa Pilipinas or diri sa aton sa Western Visayas pinaagi sa aton nga programa. Mga biyan, as mentioned, no, kaina, jampa kita sa kung nga Lunes. Hindi na natin mga biyan pagpadugay. Recently, mga biyan, no, nag-anunsyo ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga may ara na kita mga biyan sa bangko mga pinuno no, sa aton nga regional office. We are excited mga biyan. At the same time no privilege na makaupod naton subong nga hapon ang aton nga OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 si Sir Joselito Estember. Siguro mga abyan no, familiar ka mo no sa pangalan no or kay Sir Joselito Estember bangod nga ti antis mga abyan no nga nag or antis gin-appoint no bilang OIC Regional Director si Sir Joselito Estember nag-serve man ini siya mga abyan bilang Assistant Regional Director. Gani mga abyan, yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga hapon ang aton bag-o nga OIC Regional Director sa DSWD6 si Sir Joselito Estember. RD, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong hapon sa imo Ma'am Grace, tag sa imo tagpalamati sa Facebook Live
subong man sa aton mga OFW subong tune in gid sa imo nga matahom nga programa. Yes. RD, thank you so much no for saying yes nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo no, and at the same time wala namon no sako ikaw no, madamo pa ikaw sa dapat ubrahon no bilang pag-una ton nga regional director dira sa DSWD. Pero RD, una sa tanan no, pwede mo bala no mapakilalang imo kaugalingon no, or pwede mo bala istorya sa amon no, ano na ikaw kadugay nga nagpangalaga no sa aton nga DSWD no antes ikaw gin-appoint no bilang regional director? Yeah, mayong hapon no sa aton nga tanan, especially sa aton mga Ilonggo nga napalamatigid subong nga sa aton. By the way, ako gali si Joselito or Torlitz Istamber, ang inyong social worker. 15 years na ako no sa DSWD. I started as technical staff. Then gamay-gamay nga ako nagiging focal person, supervisors, and last 2 years ago, no, almost 3 years, nagiging assistant regional director ako for administration. And sa subong ako anay ang temporaryo nga magiging officer in charge sa DSWD field office diri sa Western Visayas naton. Ini man tungod sa mando sang aton nga secretary Rex Gatchalian, nga ang amon nga regional director, pinalangga man namon nga regional director si Alwin Oraso, may dako nga appeal no dito sa aton sa Negros Island region subong. RD, no, ang ini nga appointment nimo bilang OIC Regional Director, were you expecting this nga ikaw ang ibutang bilang OIC RD naton? Actually, bilang Assistant Regional Director, no, ginaparigidi kami as always, just in case may mga movement sa aton opisina, kami mag-step up, no, tungod na kami ang next in rank, no. Yes. Pero syempre hindi man namin gina-expect because we're expecting actually someone, but since na kami nga mga organic sa DSWD, we are expecting to step up sa amon ng mga librahon diri sa departamento. Yes. RD, no, isa kita sa mga nalipay sa sini nga appointment nimo, and I'm sure no dira sa aton nga regional office no madamo man ang nalipay kiti hambagan ni nila no, your years of dedication no kag ang imo no nga attitude mabuot nga isa no ka social worker dira sa DSWD no, dako gid nga bagay no para sa ila nga ikaw ang gimbutang dira nato no nga regional director sa DSWD. Pero RD, no, antes ikaw no nangin regional director, bali ARD ikaw for operations or administration? Ako galing ma'am, ARD for administration, in charge ng general services and support sang regional office 6, no. So bali kaupod ko ang akong mga division chief and HR and the same time sa administrative support. So for 2 years dira ako na-assign as ERD for administration to support the operations ng amon nga opisina. Yes. You've mentioned kay ina RD no, social worker. Ikaw bali amo gini siya ang gintapusan mo RD bilang isa ka social worker. Tama po ma'am, no? Isa gid ako ka social workers, and I guess I'm very fit indeed no sa social welfare because alin sa una passion ko man actually bilang tigado man nga magbulig man sa pareho ko man nga pigado. So ina motivation ko man nga padayon magbuligan ang kaupod ko man nga mga pigado nga siyempre mga angat man sa pagpangapi. Yes. And bilang bagong OIC Regional Director dira RD sa DSWD6 no, ano ba na ang vision mo no sa imo nga termino bilang Regional Director sa DSWD6? Siyempre ang vision ko naka-anchor ini no sa vision man sang aton Secretary Rex Gatchalian, which is aim no to bring social protection closer sa mga tao. But silingon, gusto naton ipalapit, and when in fact may mga series of engagement na kita na ang iban ng mga programa naton idalo naton sa mga local government unit, no, ipalapit naton sa tao ang serbisyo, especially ang mga basic services gid no sa DSWD. And actually no kami sa part dira ang paghatag sang protection, at the same time paghatag sang in terms of kalamidad. Yes. May na-preposition na kami no ng mga family food pack sa mga local government unit naton, kung sa diin madali na ilang ma-access. So isa na siya sa mga ginauna na isubong sa atong opisina nga na-ensure nga mapadasig no, ang basic na serbisyo
kahit isubong ari kita sa panahon sa tig-ulan. Yes. So kinahanglan ang serbisyo sa tao para gid sa tao. So ang nadali sa vision ko nga later on in coordination with the local government unit, maka-open kita no sa mga direct offices sa mga strategic na lugar para at least ang atong mga serbisyo hindi lang ma-centralize sa mga syudad Yes. o sa highly urbanized city, kundi sa mga cluster municipalities o mga distrito kung sa diin mapalapit na gid ang serbisyo sa tao. Yes, and looking forward in Ardino sa plano mo no to put up no sang kumbaga field office or satellite offices ang DSWD no per district or per cluster municipalities para nga sakto hindi nakikinahanglan pa nga magbiyahe no magasto every time no nga magkadto diri sa aton man nga field office sa syudad sang Iloilo. Pero Ardino kada miara bag-o no nga mga head no sa isa ka opisina, syempre ginalauman sang mga empleyado dira may mga major reforms o mga pagbag-o. Ikaw may ara ka na bala na patuman or ginaplano nga ipatuman subong nga semana nga mga major reforms o innovations nga pagadalon mo dira aside syempre no sa mention mo kaina nga pag-put up no sang strategic location for our satellite office ang DSWD. Actually, status ko lang ang atong subong workforce, no, structure natin because I believe, no, ang akon nga mga kaupo ng mga Angels and Red Best, padayon sila nagaserbisyo, no. In fact, we're very proud sa DSWD Field Office 6, isa kami sa mga performing region. Yes. So, ang mga gina-maintain din namon, no, ang klase sa paghimanwa, ang klase ng serbisyo, especially na sa aton nga mga pumuluyo diri sa Western Visayas in favor sa mga Ilonggos naton diri sa Western Visayas. So, kami tanan ka trabaho, so tanan nga mga unit, divisions, and support offices ng DSWD, status quo ang among level because nakita man namon nga very productive man subong ang ilang mga approach. So siguro madugang-dugangan lang kami because of the strategy gani no nga siling ko gani nga ipalapit ang serbisyo pero subong ginaistoryahan lang nasa management level para among gid nga may pabatsyag sa mga pilulunggos nato nga mapalapit gid ang serbisyo para sa ila. When in fact Ma'am Grace, we have the new program ang pag-abot kung nakita nato no ang reach out ng pag-abot isa pa ni siya sa ginantaw namon subong innovative program ni Secretary because we wanted no ang aton nga mga dignified nga mga tao sa mga major cities or highly urbanized cities or sa mga municipalities wala nakita sa mga supposed to be makita ng mga tao nag-i-star sa dalong tulay, nag-i-star sa dalan. So muna siyang isa sa mga fokusan namon no urgent instruction ina ni Secretary nga kinahanglan i-pull out sila sa dalan para maging dignified man ang ila na pagkatao. Siguro may mga proseso lang kami nga ginaayon subong with the local government unit so kinahanglan namon inaayuson. So kabay pa nga makadasig namon kag pakita man sa publiko no na ang aragal iho sa dalan naton maamo magid sang DSWD. Yes. And Ardino, isa sa mga or pilano sa mga flagship programs ang aton nga DSWD amo ining Pantawid Pamilyang Pilipino program, ang aton nga assistance to individuals in crisis situation and even no ang aton nga social pensioners sa aton nga mga lolo kag lola may ara bala kita no or paano pagid naton ini Ardino mapabaskod kiti I'm sure madamo sa mga madamo na sa mga pigado o kung mga lolo kag lola nga gusto gid nga mangikabahin sa sini nga mga programa. So ano pagid no ang obrahon naton para ma-strengthen inino nga mga programs and other iba pa nga programs apart from this I've mentioned no paano naton ini pabaskogon. Tama ka dira Ma'am Grace no and I'm very happy na sa time ni Secretary Rex Gatchalian ginbutangan ni apelyido ang DSWD. Ako dubay naman may apelyido ang DSWD which is development. So kaya nga itong purpose naman is sa mga developmental program. So si purpose namon we need convergence to other program especially nga may dako kami nga target subong almost 50% or almost 175,000 diri sa Western Visayas ka beneficiary naton. Kinahanglan ini siya mag-graduate sa purpose by this year. So silingon sini kinahanglan namon dasigon ang among case management. Kinahanglan namon ipalapit sila sa atong lokal nga gobyerno tungod sa kilos unlad nga framework nga ginutuso sa atong opisina kabay pa no na mapalevel free nila naton ang ilang nga estado. And we're very happy no with the support sa among Angels and Red Best, especially mga purpose workers. They are trying their best no na mapakita gid sa amon sa management at the same time at sa beneficiaryo ang case management patudtuod gid. So saludo gid ako ina sa ila.
by this end of the year, almost 174 or 75,000 beneficiary na mapag-graduate natin. Sa ato naman ng mga senior citizen, ang ato mga senior citizen subong, we're very happy na ang implementation ng 1,000 gapadayon. And isa na sa pagbago namon, ginatry din namon empower ang among local government unit kay Ma'am Grace. Ara na kami subong sa stage na 70% to 80% sa LGU, gina-transfer na namon ang pondo. Doon sila yun, makadasig sa local government unit ang pag-provide sa assistant sa ato ng mga senior citizens. So, almost every quarter nahatag na namon ang pondo para sa mga local government. And we assure, no, at the year of this day, we conduct assessment na 100% namon ang mga local government within Western Visayas na ang pondo i-transfer na sila para ga-implementar na sa aton nga mga local government. Pero hindi lang kami dira mag-stop. We continue also to validate. We also to continue to provide assistance and technical assistance monitoring sa aton nga mga local government unit para ma-implement nila sa maayos ni programa. So may harapin kita no, bago ang flagship program under the Marcos administration and under the leadership of Secretary Rex Gatchalian, ining walang gutom program, Philippine Food Stamp Program. So very happy nga tungod sini sa programa, ang target sa bilog ng Pilipinas almost 1 million no household, and for the 2025 ginatry sa administration nga ma-serve ining 750, and diri sa Iloilo actually hindi kita target. Pero tungod sa buffer na target sa Negros Occidental, nagkaroon kita sa mga beneficiary diri sa Kabanwahanan sa bilog ng Western Visayas. And tungod sila, pagdayon ang ato nutrition, education session, kay inagapati kita nga ang walang gutom para ini sa mga food for. Doon sila natin mga food for families sa bilog natin ng Western Visayas. Natagaan man sila sa suplemento, especially tungod sa stunting na mga case natin, malnutrition. So kaya padayunan ini siya. So madamo ang gusto makipag-partner sinibiri. So we hope na ini mga initiative through sa other agency, partners natin, papadayon natin ang paghatag sa nutritional value and education sa aton nga mga pamuluyo dari sa Western Visayas. Yes. Ardino, speaking of sang walang gutom program or food stamp program naton, una kita nag-implement sa Negros Occidental and then Iloilo and Antique. So sa iban nga province, Ardi, may ara kita target na or nakaumpisa naman kita sa iban nga provinces? For 2025, no, ang target na natin is within Iloilo, Antique. Pero ini-sinig ni Vapor lang sa target sa Negros Occidental as pilot. Pero for 2026, no, wala pa kami sa data sa ginauyatan, but possible ang mandate ni Secretary i-saturate no, ang tanan ng mga food for families all over Western Visayas. So kami subong gahulat no, sa datos halin sa mga local government sa partner agency natin sa Philippine Statistics Authority, mga makompleto na supposed to be ang aton CBMS para mo nang basihan no, sa aton gobyerno nasyonal para ma-implement ini ang mga ma-account. No? Sili natin ma-account, well-targeted ang aton natutuod nga mga poor families or ang food poor families sa Western Visayas para matagaan man natin sa intervention nga parin sini. We're excited, Ma'am Grace, and kaupod sa iyo sa media. We're so excited man nga tanan, no? Halos ka sektor sa aton nabilong sa mga poor families, matagaan din sa tanan nga serbisyo natin. Yes, actually, Ardy, isa ina sa mga ginahulat-hulat sa ipan pagid naton nga mga makonsider kani naton nga food poor no sa other provinces sa Aklan no kag sa Capiz or sa Guimaras. So hopefully no matuman ini by the year 2026. Ardy no pag-abot naman no sa capacity kumbaga naton no sa aton nga mga empleyado dira sa DSWD no paano naton or ano no ang mga plano nimo nga naka-pipeline no para sa staff capacity building and at the same time no sa ilaman nga mental wellness. Oh, that's a very good question, no? Kahit sa mga workplace na itong subong, ang atong mga empleyado is very exhausted na gid, no? Yes. Especially sa mga targets na ginahatag na trabaho sa opisina. But ang management naman, wala ka pabaya. Very active dira ang amon HRMDD chief or amon chief admin officer, si Sir Brian. Nagabuhat kami regularly, no? Actually, monthly, may ara kami nga mga mental and psychosocial activities para sa amon nga mga empleyado. And ginatry namon sa among polisiya na every time gani nga may capacity building, may kaakibat gid siya nga mental health and psychosocial support sa aton nga mga empleyado. We all know nga medyo exhausted ng amon nga mga staff sa mga conduct sa mga activity, kaya may ginatawag kami nila pa contest pa na gani namon every month ang tanan namon nga mga empleyado
may kami dira nga mga every ginagamit namon ang employees hours every 3 o'clock in the afternoon. So actually ga-hire kami sa mga massage, ga-hire kami sa mga nutritionista, ga-hire kami sa mga pwede ginamon na honor, no? Especially kung Father's Day or Mother's Day, na maserbihan ginamon ang mga empleyado sa DSWD. Yes. We're trying na transform ina siya kag magiging gihapon, no? Sang malasakit type and the same time excellent gihapon para maka-perform well sila as bearer man sang atong mga most vulnerable sectors. Yes. Manami gini na RD no kay sa ubra ninyo dira no sa DSWD no bal-an nato kung ano kabugat especially no sa aton nga mga empleyado nga nag-work good sa field no, and it is good to know nga may ara kita no sang mental wellness program dira sa DSWD for our employees. I don't want to take much of your time pagid RD no, siguro ano ang imo nga mensahe no sa mga first anay imo nga mabiling nga mensahe no sa mga kliyente or mga beneficiaryo sa mga programa sang DSWD6. Sa liwat no, sa mga pilo ko Ilonggo, kag Gimaras nun, dalam ko na lang Gimaras nun, kaya bilang halin ako sa Gimaras. Sa aton nga mga kliyente, ang DSWD, bukas gid ang amon nga opisina. Gusto namon gid magserbisyo para sa inyo. Palapit kamo sa opisina kung may ara kamo kinahanglan, ang amon nga mga social workers o mga development workers is ready gid magpamati sa aton, no? We have services no nga ready para sa inyo. Kung hindi man namon matatapan ang inyong serbisyo, may ara man kami nga mga referral systems. Ang importante, kada barangay, kada komunidad, kag sa tigid-pusoon ninyo, matatakid ang serbisyo sang DSWD para sa inyo. Yes. RD Antis, ko ikaw pa ngayon sa mensahe mo sa mga empleyado no, what will happen no mag-support pagkikita gihapon diri sa Western Visayas especially sa mga kauturan naton dito sa Negros Occidental nga affected sang kanlaon and other calamities as of now? Yes, that's a very good question. I need to update diri, no? Actually, ang aton team dito sa Negros Occidental being headed na no, sa aton NIR staff. Yes. Pero ang aton mga assets, ang aton resources, DSWD6 paghihapon ang naga-support. So from to time, ang aton dito subong mga community kitchen, ang aton subong command centers, gina-assist gihapon sa DSWD Field Office 6. So wag gihapon ipabayan ang atong mga kauturan nga biktima gihapon sa kanlaon. So siguro sa mga sulod nga adlaw tungod kompleto ng staffing sa NIR, padayon naman i-turn over ina ang klase sa mga asset kag ang kagamitan para mapadayon nila. Pero ari lang ang DSWD 6 to support sa atong sister region which is the Negros Island region. Yes. Para at least mapadayon gihapon kag hindi mapautod no ang serbisyo amo nang mando sa amo ni Secretary Rex. Yes. And lastly, RD, ang imo nga mensahe sa mga empleyado naton sa DSWD Field Office 6. Sa akon nga mga kautod nga Angels in Red Vest, Ma'am Grace, tawag namon sila ABR, the Angels in Red Vest, no? Padayon naton nga suksokon ang Red Vest with pride and honor sa pagserbisyo to continue to work to transform no, sa mga policy and lifelines ng aton nga mga Pilo Ilonggo. So let us continue serving with malasakit, affording with excellent and become hope bearers of our most vulnerable sectors. So together, let us remember, as responder, we build more compassionate and resilient future for our Pilo Ilonggos diri sa Western Visayas. Mayong hapon gid para sa aton tanan. Yes, with this RD no, madamo nga salamat sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. No, good luck sa imo no nga bag-o nga katungdanan bilang OIC Regional Director sa DSWD, and God bless you RD Joselito. Madamo kay nga salamat and maayong hapon sa imo. There you have it mga abiyano, si Sir Joselito Estembran, ang aton nga bag-o OIC Regional Director sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Sa mga pinakamabuot nato no nga nakilala nga empleyado sang gobyerno. Actually, no, during his appointment no, bilang Assistant Regional Director, mo gino ang lipay sa sinino nga pag-appoint ni Sir Joselito, and now, no, recently, bilang bago natin nga OIC Regional Director. So, we are looking forward, mga abiyano, sa pagserbisyo. Pag padayon nga pagserbisyo sang aton nga Angels in Red Vest.
with the leadership of Sir Joselito Estember. Ngayong hapon kay Ma'am Alma Estember, atin nato Information Officer sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Biglaw man kita sa pag-message kay Mama Alma. Sama sa pinakamabuot pag partner gini sila yung mga abyan nga mag-asawa. Para sa mga abyan sa Radyo Pilipinas, Launa 25 sa hapon. Mga abyan sa aton nga pagbalik ay istoryahan ta mga abyan kahapon as promised. Wala kita mga abyan kahapon naka-live due to technical issue man. Nato nakaupod ang aton nga 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer National Awardee. Kitigin launch recently mga abyan ang Search for Outstanding Volunteers kag Bayanihan Media Awards dira sa Central Philippine University. Isa ini mga abyan ka nationwide nga pag-search or pagpangita, pagkilala, paghatag padungog sa mga volunteers nato especially sa mga nagaubra during calamities or ano man mga aktibidad dira nga voluntaryo nga nagaubra nagahatag sa ila oras, and at the same time sa mga media practitioner naton ngati nagapalapnag sa nga pagboluntaryo pinaagi sa ilang nga pagbalita. So i-recognize mga abeno this year ang aton nga mga volunteers, individual and group. At the same time mga media practitioners natin. Kag isa mga abeno sa naghatag sa iyang testimonya during the national launching ang aton winners ang 2020. Dali mga abeno, gusto ko gid ipabati sa inyo ang iyang istorya sa bunga hapon. Especially sa mga natutok sa aton nga Facebook Live. Istorya mga abyan sang aton nga National Award sang aton Volunteer National Award si Sir Darwin Tadi. Maloon naton mga abyan ang istorya ni Sir Darwin. Ano bala ang mga ginpang ubra niya during COVID-19 pandemic. Ibaloon naton ini mga abyan sa pagbalik naton diri sa programa Balita Sosyal. Ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:31 sa hapon. Sa gihapon mga abyanag, apamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kag ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. As promised mga abyano, this time makaupod na naton ang ating naging kilala with ang Volunteer National Award at maghahatag mga abyano sa iyang testimonya kapareho no sa iyaman nga pagpakigbahin sa iyang istorya during the national launching sa Search for Outstanding Volunteer and at the same time no sa Bayanihan Media Award. I believe mga abyan no, yari na sa atong Zoom, mga atong bisita sa bunga hapon, si Sir Darwin Tadifa. Sir Darwin, maayong hapon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayad nga gabi, Mamarian. Mayad nga gabi. Sorry. Mayad nga hapon sa pagpalamati sa atong balita sosyal. Yes. Thank you so much, Sir Darwin, no, for saying yes. No? Kahapon patani kita no, mag-aob na diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, but due to some technical difficulties or errors man, no, wala kita kahapon naka-air no sang imo nga istorya, and I'm so glad bangod nga ti free ikaw subong nga Lunes para nga makaupod diri sa amon no, sa amon nga programa. Sige, una sa tanan Sir Darwin, no, pwede mo bala mapakilala no ang imo kaugalingon sa aton nga mga tagpalamati taga-diin bala si Sir Darwin, no, and currently ano ang or diin ikaw nagaubra subong Sir Darwin? Okay. So sa liwat mayad nga hapon sa tanan. Ako si Darwin Tagaro Tadipa kang Banwa kang Ubungan. Bali ako ay alternative learning system teacher kang amin man nga Banwa, and at the same time ako ang founder kag advisor kang Bagyaw o Delivery of Assistance and Guidance for the Young Minds Advancement and Welfare sa Barangay San Jose, Ubungan, Iloilo. Yes. Bali sir, currently no als teacher ikaw. So diin ikaw naga-teach dira sa Banwa sang Tubungan gid? Actually, being an ALS teacher, ang aming ginatuluan is ang mga kabarangayan gid sa kabarangayan sa aming nga Banwa. Mm-hmm. So, basically yan, magatulo kami sa mga isa sa mga nabukid nga bahin kang Tubungan, and at the same time iban man sa mga
basta mga 48 barangays ang atin nga ginatuluan. Yes. Sir Darwin, no, hindi ini bago ang pangalan ni mo bangod sa 2022 kung hindi ako magsala naging regional winner man ikaw sa atong nga civil service ang search for government employees nato no diri sa Western Visayas, and sa 2021 when the world no expected us nga magpabilin sa aton nga balay no kiti because sang threat man sa COVID-19 pandemic, ikaw kag ang imo nga tinya ginahumahan ini no ang Dagyaw. So tell us about Dagyaw, Sir Darwin. Actually, in 2020, amo dya ang most challenging journey kanakin bilang isa ka volunteer worker kang banwa kang tubungan kag natukod ang Dagyaw kang April 2024 at April 24, 2020. Kag amo gid na ang kasarangan gaano gid ang pandemic. Yes. So it stands for Delivery of Assistance and Guidance for the Young Minds Advancement in Welfare. Kag ang Dagyaw mismo gintukod gid sa aming barangay, sa barangay San Jose, Tubungan, Iloilo. So that time, di bala, hindi makita kadwa. Yes, So nag-decide kami, especially kang amon nga mga pamatanon sa barangay, kag sa darwagid ka mga matuton nga mga kasinaryo with Rosalia Tabacolde and Ma'am Pitsy Tanalgo, ang pagtukod gid kang amon nga pagpuli gid ko sa tumuluyo is mga senior citizen naman. Pero because nga gusto mo naman buligan mga kabataan, so natukod ang Dagyaw. Sir Darwin, bali during this Dagyaw, no, makita natin sa aton nga live no naga-face mask baka mo diri no during sang inyo man nga pag-ubra sa community. So bali ginatudloan naton ang kabataan and even mga tigulang. Ano ang ginatudlo naton sa ila, Sir Darwin? Actually, natukod namin ang Dagyaw kag may mantra kami. Kay man syempre, dura makita-tibron sa pandemic, kag manan-manamin nga sa ating barangay, hindi ka man kahalin dyan. So nakita namin mamarian nga kumbaga hindi ka kahalin, safe man kami. So gisunod lang namin ang health protocols, kag nagano kami kang amin nga advocacy na, especially ang volunteerismo nga pagtudlo, kag ang amon din nga una nga mantra sa Dagyaw is bulig sa kabataan. So dasan may objective kami nga sa akong man kang bulig kang kabataan nga una is buligan ang literasiya kag mga ginikanan, ikadua suma kag arithmetic tutukan, sunod kabataan voluntaryo nga magatudlo, kag ang ikaapat amo ang basa nga may paghango tawan atensyon. So good sila yan, ang focus din kang among Dagyaw that time during the pandemic, kay wala di ka balik sa pagtuon ang mga kabataan is literacy. Mamirian. Yes. Sir, ini ginaubra nyo lang yang wala ka mong ginabaton nga sweldo, no? Kung anything nga expected, no? Harin sa barangay o kung sa Department of Education man. But ano ang reason ni mo, Sir Darwin, no? Nga ginaubra mo ini nga may ara ikaw no sang imo nga or may ara ikaw sa imo tagipusoon sa pagboluntaryo nga may choice ikaw nga ini pag-ubrahon nga agin ubra mo ini nga agin tukod mo ang Dagyaw. Yes, kung isipon ko man, may choice ka na hindi pag-ubrahon. Pero being a public servant man, kag isa man ka manunudlo, natubo man sa aking tagipusoon, especially man sa akong mahina, nga bisang sa barangay ko lang kung makatao kita bulig, especially sa pagtuon ka ating mga bata. Actually, ma'am, nag-start kami lang as a volunteer namin. Nag-start kami with 17 kabataang guro volunteers. Kagdason, ang aming mga learners na ginatuduan sa barangay 54 Kabilog, ang mga preschoolers, then grade 1 to grade 6. Pero sir, di ka mo nagakuha sang materials ninyo nga ginatudlo during pandemic? Ang mga materials, una, this, ang ginlimo namin nga tatlo, with Rosalie and Ma'am Pitsy Tanalgo, nag-top kami giduna ka mga professionals namin sa barangay namin. Kay man namin sandagit ang makabulig ang bahol, especially sa San Jose, yung top namin mga professionals, financial support, diba? Nangayo kami financial supports, then nag-think kami kang mga reading materials,
syempre alternative learning system teacher ako. May mga reading materials kami for basic literacy program. So maragin pang print naman. Then we have our mga internet man. So nakanita kami ka mga reading materials man nga angkop man sa mga kabataan natin. Pero sir, wala ikaw nakulbaan kiti pandemic that time, no? Wala ikaw nakulbaan nga magwa ikaw sa balay nimo mag-teach, no? Nga matapikan ikaw sa COVID-19. Yes, ma'am. O isipon, gabi nagtubo man ang kahadlot ka namin. Pero sang ginambal natin, di ba, hindi man kita makahalin sa ating mga panipalay. So, syempre, ang San Jose is isa man sa rayo nga barangay sa siyudad kang Iloilo. So, kampante man kami na sa amin nga lugar. Hindi man mag-ano ang COVID. Kaya syempre, ang mga, di ba, that time, hindi man makahalin ang mga tao sa Pagmalay magtusukan na, kundi dyan sa barangay. So, siguro pa na namin ang strong determination naman namin, at the same time, compassion, na mabumigan bitang mga kabataan. Kaya syempre, kung isipon, di ba, ma'am, wara-wara, di ba? Stop it. Kadasan po, wala man kami tigin na, especially with my volunteers, especially with our professionals, wala man kami ti-ubrahon. Siyempre, mamukmak lang kami dyan sa amin pamimalay, di ba? Maakuan mo kami with that pandemic, di ba? Yes. Sa mura. At least ginaubra ninyo sir ang inyong best no nga to do something even no ang mga tao yayara sa ila panimalay ginakulbaan kamo yan no kumbaga ginapangisugan ninyo inino kag ginaubra ninyo no ang pagtudlo sa aton man nga kabataan dira no sa inyong barangay. Sir, after 5 years no nga gintukod ining Dagyaw no di inasubong ang Dagyaw, ano na ang mga innovations sa idalom no sang Dagyaw? Actually, gani, hindi man ako wala man gid ako nag-expectar na ang Dagyaw mag-lawid for 5 years. Actually, kang April 24, 2025, it is our 5th year. Kag ang mga inobasyon namin nag-duro pagit. So we started in 2020, so we launched our first program, ang Dagyaw Basa, or Dagyaw through Barangay Advocacy in Sustaining ABCs. So, mura ang house-to-house campaign namin, pero hindi lang kami nagtudlo with literacy, with reading and arithmetic. Nagtudlo man kami ka COVID-19 awareness sa ating mga kabataan, and at the same time, dyan natubo ang ating mga kabataang guru volunteers, ang mga teacher nanay, na may mga teacher nanay tatay kami, nga nagtudlo sa panimalay, and at the same time, dyan man ang nagtubo ang voluntary sa pagtudlo sa tagsa kapanimalay. So in 2021, nagdagyaw eskwela kami, started rin ang mga modules ng ating kabataan. So we tap naman kang sangguniang kabataan mamilyan na mag-tutor o mag-guide sa mga modules ng ating mga learners. Yes. Then in 2021 again, siguro gusto mo naman i-expand ang Dagyaw. So nagtudlo kami sa alternative learning system with our volunteers. So nagpabarangay naman kami. Gintap ko lang mga barangays, mga SKs, mga youth na buligan ang mga out of school youth natin para magpadayon sa pag-eskwela ang mga adults natin. Kag in 2022, nag-umpisa rin kami magwa with our Dagyaw Pamatankon. So gintay naman namin ang mga kabataan in peace literacy. Then in 2023, we have our Dagyaw Duagan. So we focus in bringing color and character and learning through our coloring books. Kag in 2024, we have our Dagyaw Tinaga, wherein we tuduan naman ng kabataan to write, to recite poems, kag mabos mga andang confidence, kag sa tulad nga tuig this year, we have our Dagyaw Titong Ramo. So we focus in our environment naman. Yes. Grabe sir, no, every year no naga-innovate kita kumbaga lain-lain ang gina-focusan natin. So 2026 may ara na kita idea kung ano ang ipatuwa natin Sir Darwin or still no nag-brainstorm pa kita as of now. As of now, ma'am, wala pagit. So we focus sa aming bago naman ka advocacy ang Dagyaw Tipon Ramo because we want to support ang program ng ating LGU with our Mayor Roquito Gitak Sagon,
about sa problema namin sa basura, especially plastics. So, amo ratad ang focus namin with Eco Dagyao Pasko Yes. sa mga learners. Sir, after being named no bilang Volunteer National Awardee sa 2021, ano na ang nagbag-o sa imong kaugalingon no matapos ikaw nga ginkilala sa 2021? Kung sa pagbago, Rako, pero ang isa lang gid is ang pantugid. Ang nagapadayon paghihapon gid ang commitment ko to serve the community. Kay man, award is only an award eh. Pagkatapos kara, oo, parte lang ka kami. Pero ang nagtaogid na pagbago-gid sa akong kabuhi is dapat hindi kita mag-untat sa pagbulig kag sa pagserbisyo, especially sa mga kamatanan. Kay we know, ang mga kabataan, amo ang paglaon ng ating puso. Diba? Oo. Sir, ano ang kumbaga no, ano buot silingon para sa imo no sang sininga pagkilala sa imo no bilang Volunteer National Awardee naton and bilang regional winner man sang aton nga CSC Region 6. Ano kumbaga no ang buot silingon ni para sa imo bilang isa man ka civil servant? Okay, as a civil servant, ang buot silingin ka dyan never stop give yourselves to others. So dapat hindi ka mag-untat sa pagtao kang imong bulig. Kay I know pareho kang Dagyaw, nag-start kami sa wala man ti kwarta, wala man ti connection, wala man ti budget, wala man ti naming opisina. Pero kung bisang time mo lang itao mo, magabunga gid mamit yan. Yes. Sir Darwin, no, sa mga nagapamati na subong no nga hapon no nga mga individual no, ano ang imo mahatag kumbaga no nga tips para sa ila no? Paano mo sila iingganyo nga mag-volunteer man no sa ilang nga komunidad? So una gites ang sa mga gusto maging voluntaryo, ang tumambal kung una, it is not with the money ang pag-umpisahan mo, bisang time lang. Kaya we guide and we encourage each other. Tag-ilib din natin ang acronym na volunteer. Diba, una is V stands for the voice for the voiceless. So dapat we speak para sa man unheard. Second is be optimism. O is optimism in action. So we turn hope into service. Then L is we need to love in service. So we give, not because we must, but we care to others. Then, we should be unshakable commitment. So, uran man o kung mainit, we show up. Then, N, nurturing spirit. We support, we mentor, and we guide with compassion. And T, time given freely. So, no time is wasted. So, we need to give with a purpose. And E, we empower others. So, we build confidence. We make others not to be dependents. And E, we have to have endless energy. Yes. Kung tired kita, ma'am, but we never defeated. And R is the real difference maker. Because we, the volunteers, don't wait to change. We become the change. So, I'm always to hinahambal sa mga outing ng mga kabataan guru volunteer. Yes. Nami, sir, no, nga we don't wait, no, nga for change, but we are doing something para nga kita no ang mangin change sa aton nga komunidad. Sir Darwin, ang imo nga pag-inganyo sa mga tagparamati naton nga mag-join sa search for outstanding volunteers, no? Ano ang imo nga mensahe sa ila, no? And i-invite mo sila, Sir Darwin, para nga mag-indra sa siniman nga search naton for this year. Sa tanan nga mga kabataan, we have our youth mamerian, di ba? O sa ating mga adults nga may mga advocacy, especially in volunteerism, ginaagdagid namin kamo to join the search for outstanding volunteer. So, kamo to, we are here and for transformation for our volunteers. So, kung gusto nyo mag-join, hindi ka mapagkatahap, and welcome to tanan to participate in the event. Yes. With this, Sir Darwin, or basi mi ara ikaw luyag i-shout out dira, no, take this time nga pasalamatan man sila o kon i-mention sila subong nga tinion, Sir Darwin. So yesterday, Ma'am Elian,
We have our Tipon Ramo, the Tipon Ramo, and we conducted our Batang Nutrihenyo and Nutripat project presentation. So we have also our Bagyo Tipon Ramo weighing with our lead facilitator, our SK Chairman, BBN Tamoy, Tisha K. Tababa, and Stephanie Monserrate, with our President, Kristen Pearl Padilla. Actually, I'm happy man nga nagapadayon man ang Bagyaw because of our local government unit, Mamerian, led by our municipal mayor, Tito Tapsagon, kag nanging sustainable job because of the ordinance naging pasa man ka amin nga barangay. Ito po ng Barangay Wenceslao Tabsing or ordinance number 2024-01 nga institutionalizing Bagyaw. Kaya actually every year may budget na para sa pagpasanyog ng abo dyan na programa. Kagin anuman, ginuan man ang resolution kang ating sangguniang bayan members, lead kang ating Vice Mayor Leo Cesar Taipen. It is resolution number 2024-369 para na bisan paano kag natapos naman ang or kung sa diin na mapadpad kang panahon, ang Bagyaw magkapabilib yun sa tagsa-tagsa, especially sa among banwa at sa among barangay. Yes, and madamo ganyan salamat Sir Darwin no, sa pag-share sa siningang mga information diri no sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, Mayor Tribe Increaser no kag kabay pa no, madamo pagid sa mga kauturan naton nga nagapamati subong hapon no nga ma-inspire no sa imo nga istorya no sa pag voluntaryo no kag kabay pa Sir Darwin no, magapadayon ikaw sa pagserbisyo sa aton pagid nga komunidad para nga madamo pagid ikaw no nga matandog no nga balatsyagon and at the same time no nga puturos ang aton nga pamatanon. Madamo nga salamat Sir Darwin sa time nga ginatag mo subong sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo and looking forward magakita na kita diri no around Iloilo. Madamo nga salamat Sir Darwin kag maayong hapon sa imo. Thank you, ma'am. There you have it mga abyano, si Sir Darwin Tadifa ang ato nga 2021 Search for Outstanding COVID-19 Volunteer National Award sa iya no nga pakigbahin sang iyaman nga story. Congratulations kay Sir Darwin. No, kabay pa nga madamo. Pag ito ang kaangay ni Sir Darwin. Nawala yan no, nag-after sa award, recognition no, kung sa kwarta, ang pagboluntaryo no, amugin ang iyayang pinapaminsan no, kag nakatatak sa iya nga tagipuso. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 p.m. Wala na kita sa nabiling nga oras sa ato nga pagpangalaki. Sa liwat, thank you kay Sir Joselito Estembre. Kay Ma'am Teresa Feli Ligastino sa DSWD6, madamo man nga salamat. Ano nga malabot naton si RD Joselito Estembre sa DSWD6. Thank you man kay Sir Darwin Tadifa. Wala nato nakaulit. At syempre sa mga nakatutok subong nga hapon, madamo nga salamat sa thank you man sa ako mga katuwang technical sa studio. Vermo Aventura sa among transmitter. Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Aranyana. At ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpa Sa pagsusuri